Sino bang hindi mahilig sa potato? Masarap maski ilaga, i-mash o iprito. Kaya naman lalo nating kikilalanin ang versatile na sangkap na ito. Breakfast, lunch, merienda at dinner. Yan ang whole day kainan na bubusog sa atin sa panibago nating Good News Lutuan. At ang bibida sa apat na yan, ang all-around root crop favorite, ang patatas. Ang patatas na itinuturing na isa sa mga pangunahing crop sa buong mundo ay kabilang sa pamilya ng Solanaceae, kung saan delikadong kainin ang ibang parte ng kanilang halaman, gaya ng dahon. May higit 2,000 species ang kabilang sa pamilyang ito. Pero don't be deceived, mga mami, dahil hindi ang kapangalan at kamukha nitong sweet potato ang talagang kapatid ng patatas, kundi ang mga gulay na kamatis at talong. Bukod pa sa pagiging gulay, bumibida rin ito sa sari-saring luto, mula sa mashed potato hanggang sa potato chips na pinrito. Kaya naman hindi nakapagtatakang kaliwat kanan itong makikita sa mga palengke. Ang kada kilo ng malalaking patatas, nagkakahalaga ng 50 pesos. Habang nasa 40 pesos naman ang kada kilo ng maliliit na version na tinatawag nating marble o baby potato. Ang mga patatas na to, ididiretso sa Good News Kusina kasama si Chef Chris Esguera ng Apicius Culinary Arts. Good news! Dahil mura ang patatas ngayon, gagawa tayo ng masasarap at masustansyang potato dishes mula almusal hanggang hapunan. Mauuna na ang most important meal of the day. Mga mami, breakfast is on its way. Ihanda na ang sibuyas, bawang, asin, paminta, butter, mga bida sa breakfast na itlog at sausage, at syempre ang patatas. Mag-init ng butter sa pan. Pagkatunaw nito, ilagay na ang sibuyas. Isunod ang bawang. Igisa ito hanggang maging transparent ang sibuyas. Ibuhos ang sausage na magdadagdag protina sa ating breakfast dish. Isunod ang star ng lutuan, ang patatas. So kung mapapansin nyo, may balat yung patatas na ginamit natin sa ating potato hash. So para mas mataas yung kanyang dietary fiber. Timplahan ito ng asin at paminta. Konting halo lang at pag lumambot na ang patatas, pwede na itong i-press down ng bahagya para magmukha itong potato hash. Siyempre, hindi kompleto ang agahan kung walang itlog sa pagkainan. Pagkaluto ng egg, pwede na itong i-plate. At ito na nga ang inyong potato hash with egg na siguradong kukumpleto sa araw nyo. Pumapatak lang sa 40 pesos ang magagasto sa kada serving yan, ha? Sa sustansyang hatid ng patatas, agahan pa lang, sold na ang ating katawan. Ang potato, mayaman siya sa carbohydrates, meron siyang fiber, meron din siyang a little bit of protein, at of course, meron siyang potassium. Ang taglay nitong carbohydrates, nagbibigay ng all-day energy sa ating katawan. Mainam din ito para sa ating kalusugan. Ang potato ay meron siyang potassium, at ang potassium ay nakakababa ng blood pressure. So, mariregulate niya yung blood pressure natin. Fiber, yon, isa pa yung fiber na makakababa naman siya ng cholesterol levels ng ating katawan. Kung kayo naman ay sporty, potato is also the key. It has vitamin B, kakatulong siya sa muscle cramps, and of course, protein. So, pag may protein tayo, nakakatulong siya sa pag-build ng ating mga muscles sa katawan. Matapos malaman ang health benefits ng patatas, abay may masarap na ulam na sa ating nag-aabang. Matapos ang almusal, gawin naman natin ang tanghalian. Dahil ang patatas ay mayroong neutral starchy flavor, hahaluan natin siya ng keso na magbibigay alat dito. Kaya simulan na natin gawin ang cheesy baked potato and chicken. Mamili na ng mga sangkap na baby potatoes, manok, cherry tomatoes, quick melt cheese, fresh basil leaves, asin, paminta, at ang panggawa ng vinaigrette mixture na wine vinegar, olive oil, bawang, rosemary at thyme. Maglagay ng mantika sa pan at dito igisa ang hiniwang bawang. Idagdag na ang manok. Timplahan ito ng asin at paminta. Haluin ang mixture hanggang maluto ang manok.
Ilagay ang hiniwang baby potatoes. So, ginamit natin dito yung marble potato kasi mas babagay siya sa casserole at mas madali siyang maluluto pag nilagay natin sa ating oven. Lutuin hanggang maging half-cooked ang patatas. Pagkatapos igisa, lalagay natin siya sa ating baking dish. Sunod na ilagay rito ang cherry tomatoes na babagay sa size ng baby potatoes. Bago natin siya iluto sa ating oven, ay hahaluan natin siya ng vinaigrette para magbibigay acid sa ating dish. Ang vinaigrette ay isang basic dressing na ang combination ay acid tsaka oil. Sa isang bowl ng wine vinegar, ilagay ang bawang. Timplahan ito ng asin at paminta. Haluan ito ng mga herb na rosemary at thyme. Habang hinahalo ang mixture, unti-unting idagdag ang olive oil. Ibuhos ang vinaigrette sa dish. Last naman itong cheese na magbibigay linamnam sa ating patatas. Iluto na ito sa oven for 10 to 15 minutes. Pang-finishing touches naman ang fresh basil. At ito ang ating cheesy baked potato and chicken na siguradong swak na swak sa inyong panlasa. Busog na sa lunch ang 2 tao sa dish na ito na 95 pesos lang ang magagastos. Pangkalahating araw pa lang ang ating naluluto mga mommy. Kaya kung gusto nyong mabuo ang araw nyo sa masasarap na potato recipes na ito, tutok lang sa next naming pagluluto. Inaani mula sa ilalim ng lupa ang patatas, patok na patok sa ating panlasa. Alamin ang iba pang mga potato recipe na huhuli sa inyong punti. Dahil sa Good News Lutuan, bawal ang bitin, narito na muli ang patatas para magpakitang gilas. Ang patatas ay isang cold weather crop na pwedeng itanim all year round basta nasa malamig na lugar ito. Kaya naman dito sa atin, ang probinsya ng Benguet ang kilalang taniman nito. Kailangan hintayin ng 6 na buwan bago mag-sprout ang maliit na patatas na gagamitin sa pagtatanim ng bagong halaman nito. Nasa 4 na buwan ang hihintayin bago ito ma-harvest. Dapat ding hukayin ang buong halaman nito para makuha ang mga patatas sa dulo ng mga ugat. Paalala lang mga mami, sensitive ang patatas sa sobrang sikat at init ng araw. Maari kasi itong maging sanhi ng isang concentrated toxic compound na tinatawag na glycoalkaloid na pwedeng magdulot ng diarrhea. Isang indikasyon daw ng toxin na ito ang pagkakaroon ng green spot sa balat ng patatas. At ito ang ilan pang tips sa pagpili ng sariwang patatas mula kay Chef Chris Esguera ng Apicius Culinary Arts. Sa pagpipili ng patatas sa palengke or sa grocery, madali lang. Unang-una, kailangan i-check nyo yung balat nito. Kailangan makinis, tsaka wala siyang bruise or sugat. Pag meron siyang bruise, isa itong sign na meron siyang infection or napasukan na ng bakterya sa loob. Pangalawa naman, kailangan i-check nyo yung texture niya. Kailangan firm siya at hindi lamog. At maging sa paghuhugas ng balat nito, may paalala si Chef. Sinasabi ng mga potato farmers natin na dapat pag binili yung patatas, is as natural as is or yung parang may dumi pa, then kayo na lang dapat maghuhugas ito sa bahay. Dahil yung mga iba na hinuhugasan mabuti, numinipis yung balat nito, na pwede ring pasukan ng bakterya at magkaroon ito ng infection sa kanyang laman. Kanina, nagluto tayo ng masarap na almusal at pananghalian. Kaya ngayon, ang paggawa ng potato merienda ang ating matututunan. Konti lang ang kailangang sangkap. Ang malalaking patatas, beef steak, asin, paminta at rosemary. So naman ay kailangan malaki ang patatas na gagamitin natin para naman magkasya yung ating steak. Hiwain ang mga patatas na magiging chips. So kailangan maging manipis yung hiwa ng patatas natin para mabend natin siya. Humiwa ng 6 na guhit sa ginawang potato cut. So ganito maging itsura niya. Pagkatapos ay lalagyan natin siya sa gitna ng ating steak. So pwede tayong gumamit ng sirloin or kaya ng flank. Maging maingat lang sa paglalagay ng steak para hindi masira ang patatas. I-season na ito ng asin, paminta at rosemary.
Iprito na ang mga ito sa mantika for 3 minutes. Baliktarin para maluto naman ang kabilang side. At pwede na itong hanguin at i-plate. At ito ang ating steak stuffed potato chips na mas pinahealthy dahil kayo mismo ang gumawa. Mapagsasaluhan na ng dalawa ang snack na ito for only 75 pesos. Para maging success ang pagluluto ng potato recipes, dapat wasto ang pagsusstore sa ating star ingredient. Ang pag-store ng patatas depende sa laki. Meron tayong tinatawag na matured potatoes or yung malalaking patatas, pwede natin siyang i-store ng hanggang 2 buwan. Meron naman yung mga bagong patatas or tinatawag natin na baby potatoes, pwede siyang store hanggang 6 to 7 days. Meron naman tayong mga lutong patatas na pwede siyang store sa ref ng hanggang 2 hanggang 3 araw. At take note, may mga sangkap na hindi pwedeng itabi sa patatas, ha? Huwag na huwag niyong itatabi ang patatas sa sibuyas dahil pareho silang nag-e-emit ng gas na makakasira rin sa kanila. Dapat ding hindi kinukulong sa plastic ang mga patatas. Ang patatas, pag in-store nyo, kailangan hindi siya nakabalot sa plastic dahil mag-recreate ito ng moisture na makaka-damage ito. Baon ang sangkaterbang kaalaman. Magpakabusog naman tayo sa hapunang malinamnam. And presenting ang mashed potato stuffed chicken. Kailangan natin dito ng chicken breast, evaporated milk, butter, lemon juice, asin, paminta, olive oil, parsley at patatas. So una kong papakita sa inyo ang paggawa ng ating mashed potato. So meron tayong patatas dito, babalatan natin siya. Hiwain naman ito into cubes. Saka pakuluan sa mainit na tubig hanggang lumambot ito ng husto. Kapag malambot na, hanguin na ang mga patatas at durugin gamit ang tinidor. So natin lagay yung ating butter. Buhusan ito ng evaporated milk. Timplahan din ng asin at paminta. Haluing maigi ang mashed potato. Ngayon yung nagawa nating mashed potato ay ipapalaman natin dito sa ating chicken breast. So lalagay natin siya dito sa pagitan ng kanyang laman tsaka ng balat. Timplahan ng manok ng asin at paminta. Sa isang bowl naman, paghaluin ng olive oil, lemon juice, parsley, asin at paminta, saka ito ipahid sa manok. I-steam na ang manok ng hanggang 15 minuto. Alisin ang buto and it's plating time na mga mami! Kahit sino, mapapauwi agad sa health-delicious dish na ito. Ang buong pamilya, busog na sa halagang 190 pesos. Ang patatas, lagi mang sangkap sa iba't ibang ulam, marami pang pwedeng pagbidahan. Ano mang oras ng kainan, talaga namang ang patatas lubos na maaasahan.